Sa loob ng maraming dekada, madalas nating marinig na ang Pilipinas ay isang bansang may malaking potensyal, ngunit mabagal ang pag-unlad. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagbabago ang sitwasyon. Maraming malalaking proyektong pang-infrastruktura ang kasalukuyang ginagawa o pinaplano na maaaring magbago sa mukha ng bansa at magdala sa Pilipinas tungo sa pagiging isang high-income economy. Narito ang ilan sa pinakamahalagang proyektong inaasahang magpapayaman sa Pilipinas sa mga susunod na dekada. Una ay ang Metro Manila Subway. Ito ang kauna-unahang subway system ng Pilipinas at isa sa ilang tunay na fully underground subway sa ASEAN. Sa kasalukuyan, ang Singapore lamang ang may malawak na fully underground subway network, habang ang mga subway system sa Thailand, Malaysia, Vietnam at Indonesia ay may malaking bahagi na elevated o nasa ibabaw ng lupa. Kilala ang subway bilang isa sa pinakamahal at pinakakomplikadong infrastruktura sa mundo, kaya kadalasang mayayamang bansa lamang ang nakakagawa nito. Dahil dito, isang malaking karangalan para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng proyektong ito. Kapag natapos, mababawasan ang trapiko, mapapabilis ang biyahe, at tataas ang produktibidad ng ekonomiya. Pangalawa ay ang North-South Commuter Railway. Ito ay isang modernong railway system na mag-uugnay sa gitnang Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Dahil dito, mas mapapabilis ang paggalaw ng mga manggagawa, produkto at serbisyo sa pinakamahalagang economic corridor ng bansa. Kapag bumaba ang oras ng biyahe, mas maraming negosyo ang maaaring mamuhunan sa labas ng Metro Manila na magdudulot ng mas balanseng pag-unlad sa iba't ibang rehiyon. Pangatlo ay ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Kapag natapos, ito ang magiging isa sa pinakamahabang sea crossing bridges sa buong ASEAN. Ang tulay na ito ay direktang magkokonekta sa Bataan at Cavite na magpapababa ng malaki sa oras ng transportasyon ng mga produkto at serbisyo. Bukod sa benepisyong pang-ekonomiya, maaari rin itong maging isa sa mga pinaka-iconic na infrastruktura ng Pilipinas at ASEAN na posibleng maging tourist attraction dahil sa laki at disenyo nito. Pang-apat ay ang New Manila International Airport sa Bulacan na pinangungunahan ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang. Ito ang inaasahang magiging pinakamalaking paliparan sa Pilipinas at posibleng isa rin sa pinakamalaki sa ASEAN. Inaasahang magkakaroon ito ng kapasidad na magsilbi sa mahigit 100 milyong pasahero kada taon kapag ganap na na-develop. Makakatulong ito upang mabawasan ang matagal ng problema sa air traffic congestion ng bansa. Maaari rin itong gawing aviation hub ang Pilipinas sa rehiyon habang lumilikha ng daan-daang libong trabaho at mas maraming oportunidad para sa turismo, kalakalan at pamumuhunan. Panglima ay ang New Clark City. Itinatayo ito bilang isang moderno, matalino at sustainable na lungsod sa gitnang Luzon. Libu-libong ektarya ang lawak nito at nakaplanong maging sentro ng negosyo, edukasyon, teknolohiya, pamahalaan at mga industriya sa hinaharap. Layunin nitong mabawasan ang pagsisikip sa Metro Manila habang lumilikha ng panibagong sentro ng pag-unlad para sa bansa. Pang-anim ay ang PX Silica. Ito ay isang proyektong may kaugnayan sa mataas na kalidad na silica processing na maaaring maging mahalagang bahagi ng pandaigdigang semiconductor at high-tech manufacturing supply chain. Kung magiging matagumpay, maaari nitong maakit ang mga dayuhang mamumuhunan na naghahanap ng matatag na mapagkukunan ng mga materyales para sa modernong teknolohiya. Maaari rin itong magbigay ng bagong bentahe sa Pilipinas sa isang industriyang matagal ng pinaghirapan at pinangungunahan ng ilang bansa sa ASEAN. Pangpito ay ang Manila Bay Reclamation Projects. Binubuo ito ng iba't ibang malalaking development project na naglalayong lumikha ng mga bagong business district, residential areas, tourism hubs, at commercial centers. Kapag naisakatuparan ng maayos, maaari itong magdagdag ng napakalaking halaga sa ekonomiya ng bansa, makaakit ng mas maraming lokal at dayuhang negosyo, at magbigay ng libu-libong bagong trabaho. Maaari rin itong maging isa sa mga pinakakilalang urban development projects sa buong ASEAN. At panghuli, ang pinagsamang epekto ng lahat ng mga proyektong ito, ang tunay na mahalaga. Ang mga modernong subway, rails, paliparan, tulay, bagong lungsod, industrial na proyekto, at business districts ay hindi lamang mga konkretong istruktura. Sila ang mga pundasyon ng mas mabilis na ekonomiya, mas maraming trabaho, mas mataas na kita, at mas malaking pamumuhunan. Kapag matagumpay na naisakatuparan ang mga proyektong ito, maaari nilang dalhin ang Pilipinas sa susunod na antas ng pag-unlad at tuluyang maging isang high-income economy sa mga darating na dekada. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya ba ng Pilipinas, kundi kung gaano kabilis natin maaabot ang potensyal na matagal nang hinihintay ng bansa.
Like and subscribe for more update.